Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dadali ng ating beloved Minister Phil Awas. Palakpakan muna natin ang ating malapit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. At bago po tayo mag-aral ng salita, dalisay at purong-purong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Opo, dakilang papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapanayang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa pangungulit panalamin po ng ginagalang mahal Pastor, Wilder Estrada Almeida, your time prophet. Bagong lahat, mahal na Panginoon, kami po yung sana pang humingi kapatawaran sa lahat ng pagkukulan namin sa iyo, mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-asa yung pananampapan. Lubusan niyo pong patawarin, bawat saan malapinoon, maging yung panglingkod, malapinoon sa gana akin, wala po magagawa malapinoon. Subalit malapinoon, muli kami pinagpapabot na malapinoon ang pasasalamat sa iyong paglangis, malapinoon sa bawat yugto na yung bananagawain, malapinoon sa lugar na ito. Maraming salamat, malapinoon. Lalo tigit, malapinoon sa dakilang pagkilos sa aming kalagitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay, na aming patunay sinasambat, pinapapurihan, malapinoon sa balang ministeryo ito, malapinoon Jesus, hallelujah. At minsan na pa malapinoon sa iyo, makapangyayang pangalan, malapinoon aming sama-samang sinasaway, anumang hadlang sa aming kalagitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Tayo po makaupo, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At akin pong pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, amen. The one true God that we serve in the name of our Lord God and Savior Jesus Christ. And we give double honor and respect to the prophet of our loving God, our beloved pastor, evangelist Wildy Almeida. Praise the Lord, our dear Papa. And we always remember and cherish the blessed teachings po of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our dearest mama. Praise the Lord. And we also give honor and respect sa lahat po ng mga buong sambayanan po na ating beloved parents in the Lord, mula sa panganay, sa panguna po na ating beloved Ate P, beloved Minister June. Praise the Lord. Beloved Ate Ted, beloved Minister Lou. Praise God. Hallelujah. Beloved Kuya Pogs, beloved Ate Tin. Praise God. Kuya Riggs, Ate Lala, sa lahat po ng mga anak hanggang sa kaapu-apuhan na ating ginagalang mahal pastor, mga in-laws, sa aking beloved wife, sa lahat po ng mga pamangkin, mga naririto. Praise the Lord, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga nangangasiwa na nakatalaga po sa lugar na ito, sa panguna po nating beloved ordering preacher, kay Louie Angeles. Praise God, sa lahat po ng mga matatapat, mga magagawa, mga awit, mga manunugtog. Sa inyo pong lahat, kung may mga bisita, welcome to the royal family of our loving God. Praise God, hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga live stream viewers, praise the Lord, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na hindi natin pwedeng tanggihan, mga minamahal, amen, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating pag-uusapan, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal, ay ang tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon. True fear in the Lord. Amen. Ang tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon. Amen. Kagaya mga minamahal, pag tayo tinanong na magbigay ng mensahe, mga minamahal, dahil tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, kailangan tayong magbigay at magdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Nasa panahon tayo ngayon, mga minamahal, na marami na pong kaganapan sa ating mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas, mga minamahal, kailan lang, marami pong mga delubyo na naganap, mga minamahal, sa ating bansa at sumunod po sa ibang bansa, maging sa Estados Unidos, mga minamahal, mga malalakas na mga hurricane na kung ating napakinggan sa mga balita, yung mga hurricane na ito ay yung mga mas lalong lumalakas, mga minamahal. Nandiyan ang mga sunod-sunod ng mga dilubyo, mga minamahal. At bawat dilubyo, mga minamahal, bawat kaganapan na nangyayari sa ating mundo, mga minamahal, anong dinudulot nito sa sangkatauhan, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, nagdudulot ito ng pagkatakot. Pagkatakot sa lahat, mga minamahal na mga mamamayan, amen, natatakot sila sa kanilang kinabukasan, natatakot sila para sa kanilang mga buhay, amen. Andiyan yung pagkatakot, mga minamahal, na maaaring mawala ang kanilang mga hanap buhay. Marami mga pagkatakot na naidudulot ng mga kaganapang ito, o mga pangyayari sa ating mga buhay. Subalit, mga minamahal, ang pinakamahalaga na pagkatakot ay walang iba kundi ang pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Itong klase ng pagkatakot na ito, mga minamahal, ay nagdudulot ng pagpapala.
Kung yung pagkatakot dito sa mundo na nararanasan natin sa bawat sitwasyon, bawat dilubyo, mga minamahal, ay nagdudulot, mga minamahal, na negatibong aspeto o na negatibong epekto, mga minamahal, itong pagkatakot natin pag-uusapan, mga minamahal, ay magdudulot ng pagpapala sa bawat mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang ating pinaka-main verse, Psalms chapter 86, verse 11, praise the Lord, at sundan po ng Deuteronomio, Gs 12, praise the Lord. Dito po sa mga awit 86, versikulo 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Dito po sa Deuteronomio 10, 12, ganito po ang pagkasulat. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito sa English, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Amen? Kailangan buuin natin. Idalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na buuin ang ating pinakamamahal na Panginoon ating mga puso. Bakit sinasabing idalangin natin na buuin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga puso? Dahil nga sa mga agam-agam, dahil sa mga takot, amen, na maaari maramdaman ng isang nilalang o ng isang tao sa mundong ito dahil sa mga iba't ibang kaganapan o mga pangyayari sa ating kapaligiran o maging sa ating mga buhay, mga minamahal, ay maaaring mahati ang ating pagkatakot. Amen. Amen. Maaaring mahati ang ating pagkatakot, kaya idalangin daw po natin, mga minamahal, kagaya ng dalangin ni David, mga minamahal, teach me thy way, O Lord. Ituro mo sa akin ang iyong daan, mahal na Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Walang ibang lalakaran ng isang tunay na Kristiyano kundi ang katotohanan. At sino ang katotohanan, mga minamahal? Sabi sa banal na kasulatan, ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Amen? Yun po, mga minamahal, ang sinasabing katotohanan dito, mga minamahal. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Susundan po natin dito sa Deuteronomio, mga minamahal. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God. Matakot daw tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos na tayo magkaroon ng pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay doon lamang tayo magkakaroon ng tamang paglakad. To walk in all His ways. Dahil kung ang isang mananampalataya ay walang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay mahirap kang lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil mauunahan ka ng sarili mong lakad, yung mga man's way natin, mga minamahal. Subalit kung tayo ay may tunay na takot o pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, tayo daw ay lalakad ayon sa kalulatian at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Ipinamamanhik na ating dakilang Diyos sa mga Israelita, mga minamahal, to love Him and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinamamanhik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga Israelita at sa ating kapanahunan, tayo yung tinatawag ng mga modern Israelites. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ang salitang ito, mga minamahal, sa lumang tipan, yun din po, mga minamahal, ang salita ay para sa atin din naman, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen. At sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, matakot daw tayo sa Kanya. Because fearing God leads to loyalty and obedience. Fearing God leads to loyalty and obedience. Kapag may takot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, our loyalty will be to our loving God. Amen. Amen. Magkakaroon tayo ng tunay na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Our obedience will only be to our loving God. At yun ang ipinapamanhik ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita. Sa bayan ng Israel, mga minamahal, na walang ibang katakutan ang bayan ng Israel kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Everybody shall praise the Lord. Amen. At tayo ay tinuruan po ng ating ginagalang mahal pastor, beloved pastor, mga minamahal, na banal na iglesyang ito, na walang iba tayong katakutan, mga minamahal, hindi yung mga bagay hindi yung makapangyarihan dito sa mundo, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Everybody shout praise the Lord. Minsan, ang problema sa mga anak ng mga Panginoon, kahit na sila ay mga Kristiyano na, o kahit na tayo ay mga Kristiyano na, mga minamahal, minsan binibigyan natin ng higit na timbang o higit na halaga o puwang ang mga makamundong takot natin. Amen. 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 Katulad minsan, mga minamahal,
lalo na yung mga magulang, minsan natatakot tayo, nangangamba tayo. Amen? Binibigyan natin na mas malaking puwang o timbang yung pagkatakot natin para sa kinabukasan ng ating mga anak o kinabukasan natin, mga minamahal. Minsan daw, mga minamahal, kahit na mga tunay na mga Kristiyano na mga minamahal, mas binibigyan nila ng higit na puwang o timbang yung mga makamundong takot natin. Amen? We give more weight to the bigness of our circumstances rather than giving more weight to the bigness of God. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, ano pong sabi ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, we serve a big and mighty God. Amen? Mas malaki, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kaysa ang mga problema. Amen? Kaya i-challenge daw natin ang problema, mga minamahal, o problema, mas malaki ang aking Diyos na sinasamba. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sa tuwi-tuwi na mga minamahal, tayo tinuturuan na laging manalangin, mag-ayuno, mga minamahal, upang sa gayon, mga minamahal, ay hindi po tayo ma-overcome ng mga takot dito sa mundong ito. Everybody shall praise the Lord. Amen. We have to give more weight to the bigness of God rather than the bigness of our circumstances. Everybody shall praise the Lord. Amen. We fear circumstances so much because we fear God so little. But if we fear God that much, mga minamahal, yung circumstances natin ay hindi na magkakaroon o magiging, yung fear natin sa mga circumstances ay magiging maliit lamang. Everybody shall praise the Lord. Amen. So if we put more importance or weight on our fear to our loving God, the more that He will make our fears on earth lesser. Amen? Because we will be overcomers. Gaya ng sabi na ba ng kasulatan, mga minamahal, tayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, the moment that we are called to be His sons and daughters, we are overcomers. Magiging mapagtagumpay daw tayo, mga minamahal, dahil mas malaki ang ating dakilang Diyos. Mas makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na sinasamba. Everybody shall praise the Lord. Amen? Alalahanin po natin sa lahat ng ating mga pagdadaanan sa ating buhay, magiging mapagtagumpay tayo dahil ipinangako yan ng ating dakilang Diyos. At kung ang mahal na Panginoon, ang nangako, mga minamahal, Kanya itong tutuparin. Ang pangako ng mahal na Panginoon, we will be overcomers kung nasa atin ang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa tuwi-tuwi na mga minamahal, sa bawat pagtitipon ng mga banal na anak ng mahal na Panginoon, amen, hindi na po bago sa atin ang mga patotoo, mga naririnig natin mga patotoo kung paano ang mga kapatid po natin, mga minamahal, ay nagiging mapagtagumpay sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Amen? Amen? Maging sa mga panahon, mga minamahal, na akala nila sila'y mahuhulog na, mga minamahal, tayo mahuhulog na. Amen? Sa mga panahon, akala natin iniwan na tayo o hindi na, malayo na yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nung nagkaroon tayo ng tunay na pagkatakot, mga minamahal, tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti dati nararamdaman ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At iginagawad na ng ating dakilang Diyos ang tagumpay sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kagaya ng sinabi, mga minamahal, sa Proverbs chapter 1, verse 7, mga minamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Wisdom daw, mga minamahal, hindi po yung man's wisdom dahil marami pong klase o kategorya ang wisdom na sinasabi, mga minamahal, tinatawag tayong man's wisdom, mga minamahal, or worldly wisdom, or earthly wisdom. May tinatawag din po tayo, mga minamahal, na wisdom that comes from the Lord. Amen? At anong sabi sa James chapter 3, wisdom that comes from above is first pure. Amen? Peaceable, mga minamahal. Amen? May kapayapaan, may kapanatagan, mga minamahal. Yan daw ang tunay, mga minamahal, na karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purong-puro, mga minamahal. Amen? Minsan, ang karunungan dito sa mundo, mga minamahal, maraming mga kapamaraanan, maraming pasikot-sikot, mga minamahal. Amen? Maraming mga kapamaraanan bilang tao, mga minamahal. Subalit, ang karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, ito ay puro. Amen? Ito ay magbubunga ng kapayapaan. Everybody shout praise the Lord. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kayo, ano ang dapat natin mga katakutan, mga minamahal, bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Fearing God is knowing God in all His ways. And this is where true wisdom lives. Or this is true where wisdom lies. Amen? The fear of fearing God is knowing God in all His ways. And this is where true wisdom lies. Kung tayo, mga minamahal, ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon mag-uumpisa na magkakaroon tayo ng wisdom o karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong dapat nating katakutan, mga minamahal? Basahin po muna natin Mateo 10:28 hanggang 42. Praise the Lord, medyo mahaba po ito. 10:28 hanggang 42. Praise the Lord. Ng Mateo po.
Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, dalapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Kaya 28 lang po na mga minamahal. Iulitin po natin mga minamahal, sa English po mga minamahal, or English, and fear not them which kill the body but are not able to kill the soul. Amen? Katakutan daw natin mga minamahal ang mga nagsisipatay, o wag natin katakutan ang mga bagay na nagsisipatay ng katawan, mga minamahal, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. At sino po yan, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na kinakatakutan natin dito sa mundo, mga minamahal, ay maaaring patayin lamang or papatay na lamang ang ating mga pisikal na pangatawan. Amen? Ang mga bagay na kinakatakutan natin, maaaring ang pinapatay niya lamang, mga minamahal, yung ating mga mental capacities, mga minamahal. Pero ang tunay daw natin na katakutan, mga minamahal, ay siya na maaaring patayin o puksain ang ating both our soul and our physical body. At walang iba, mga minamahal, na maaaring pumuksa ng ating buhay, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya daw ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Basahin po muna natin, mga minamahal, John chapter 16, verse 33, mga minamahal. Ano yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. What is the promise and the assurance of God? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talatay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Right. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. In English, these things I have spoken unto you that in me you might have peace. Amen. Hindi daw fear, mga minamahal, but in the Lord we might have peace. In the world you shall have tribulation. Amen. And this tribulation, ano yung mga kasama ng mga tribulations na ito, mga trials, mga temptations, mga minamahal, pagkatakot, mga minamahal. Subalit, anong pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? But be of good cheer. Tayo daw ay mga galak, mga minamahal. Bakit daw? Kailangan lakasan natin ang ating mga loob. Dahil ang mahal na Panginoon, dinaig na ang sanlibutan. I have overcome the world, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailan na-overcome ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sandaigdigang ito, mga minamahal, ang sanlibutan ito? The moment that Jesus Christ gave His life. Amen? Nung ipinako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, that's the time na na-overcome na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sanlibutan ito. Doon nag-umpisa, mga minamahal, na nagkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa, mga minamahal, na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wala ni isa sa ating mga minamahal ang pwedeng magmalaki, mga minamahal, na pinili nating paglingkuran ng ating dakilang Diyos. O kaya sabihin natin na tayo ay nagtagal sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinili natin paglingkuran ng mahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod dahil sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, the fact that you are here, mga minamahal, umaawit, nagpupuri, sumasamba, nagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay tunay na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi po tayo ang pumili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw sa banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo ay piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng bagay, amen, pasalamatan natin ating dakilang Diyos. Patuloy natin pagbulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang dapat katakutan, mga minamahal, dahil tayo ay pinili na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. But be of good cheer, I have overcome the world. At dahil nga, mga minamahal, dinaig na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang sanlibutan, mga minamahal, ipinangako rin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo din naman sa ating pang-araw-araw pamumuhay, hanggat tayo ay may tunay na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay laging magiging mapagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ang talatang ito, mga minamahal, ang pangungusap na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa Juan 16, mga minamahal, ay para sa kanya mga piniling banal. Amen.
Sa mga panahong iyon, nababati ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na nalalapit na ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Kung ating isa-isahin ang katagang binitiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon, makikita natin dito ang pinapalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po mga minamahal ang mga apostoles? Amen? Pinapaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga apostoles na siya po ay haharap sa isang matinding pagdurusa. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay haharap sa kahirapan. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay haharap o kakaharapin din naman. Haharap mga minamahal ng mga kapighatian, mga minamahal. At ang mga bagay na ito na naharap o kinaharap ng ating pinakamamahal na Panginoon at naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinapabati ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na itong mga bagay na ito ay mararanasan din ng mga apostoles.